Paano ba masasabing mayaman ang isang tao? Paano mo din ba masasabing hindi pinalad ang isang tao? In short, mahirap. To be honest mga Frenny, hindi ako sumasang-ayon sa katanungang ito. Malalaman nyo sa mga susunod na sasabihin ko. Maswerteng araw sa lahat ng taga-subaybay ng Moment by Rian Podcast Vlog. Ang ating aralin ngayon ay part pa din ng ating personality development serye kung saan huhubugin natin ang ating mga sarili para mas maging kapaki-pakinabang tayo at mas mabilis mong ma-manifest ang mga inaasam-asam mong magandang pagbabago sa buhay mo. So mga Frenny, to start our topic, balik tayo sa sinabi kong hindi ako sumasang-ayon sa katanungang paano mo malalaman kung mayaman o mahirap ang isang tao. It's because mga Frenny, looks so deceiving, okay? May mga taong kung manamit lahat branded or tipong kung manamit ay nasa fashion industry. Yun ang peg niya. You know what I mean mga Frenny? Nagsosuot sila ng mga damit at mga gamit na sadya nga naman kung simpleng tao ka namamangha ka o mamamangha ka at aakalain mong mayaman talaga sila. Pero hindi mo alam na puro utang ang mga yon or di naman kaya ay to please everybody, talagang nag-e-effort sila sa mga pananamit nila, which is wrong, okay? We cannot please everybody. Meron din namang simple lang manamit, yung iba nga dyan nagsusuot pa ng paulit-ulit na damit pero wag ka. Dahil simple lang sila pero makakapal ang bulsa, busog ang bangko at kalat ang mga negosyo. So si mga Frenny, we cannot totally detect the means of living ng isang tao na nagbabase lang tayo sa panlabas na kaanyuan. With that, rephrase natin ang question. Instead of asking paano malaman ang mayaman sa mahirap, bakit hindi natin tanungin ang ating mga sarili kung ano ba ang successful na tao sa hindi successful. Am I right? Mas maganda pakinggan, isn't it? So para bigyan kayo ng idea, simulan muna natin sa successful na tao. Number 1, good listener. Yes naman, alam niyo bang ang mga successful na tao, sila yung good listener. Sila yung may focus sa pinag-uusapan nyo at may focus na makinig sa'yo. Sila yung tipo ng tao na hindi madaling magpadala sa emosyon nila kahit galit na yan sa kausap nila. Meron kasi silang tinatawag na boundaries at respeto. Hindi lang sa kausap nila kundi sa kanilang mga sarili. Mas tinetreasure kasi nila ang pinaghirapan nilang success kesa makipagsumbatan sa mga nonsense na mga tao. Trust me mga Frenny. Number 2, transparent. Ang mga successful na tao, tandaan nyo yan, transparent ang pag-uugali ng mga yan. Meaning, balance lang sila sa anumang sitwasyon na meron sila that time, that moment. For example, mga Frenny, kung successful kang tao, mayroon kang nakausap. Uy, sabi ng friend mo sa akin, ganito, ganyan daw, ganito, ganyan. So, as a successful man or successful na tao, hindi yan basta-basta papatol. Magiging transparent ang kaisipan yan. Another example when it comes to business, hindi yan negatibong mag-isip. Makikinig yan ng mga presentation pero less ang salitang what if sa kanya. Number 3, responsible. Ang mga taong successful, alam nyo ba may sense of responsibility sa utak ang mga yan. Meaning, they accept responsibility at dun papasok ang hard work sa kanila. Dahil kung alam mo ang responsibilidad mo sa negosyo mo, sa trabaho mo, mas mapapabilis ang iyong pag-asenso. Number 4, accept changes. Bukod sa hard work at responsibility or responsible, ang mga taong successful, marunong yang tumanggap ng kamalian at mga pagbabago na kailangang gawin nila. Hindi yan basta nagbe-blame ng sino man, which is more important lalo na sa mga gustong yumaman. Number 5, set goals and plans. Ito ang isa sa pinaka hindi mawawala sa mga taong successful. Nagsiset sila ng goal nila sa kada bagay na ginagawa nila. Nagsiset din sila ng plan para sa kanilang buhay, negosyo o trabaho. Dahil sa mga taong successful at gusto maging successful, mahalaga ang oras at time is gold, ika nga nila. Number 6, continuously learn. Parati kong sinasabi sa inyo na patuloy lang kayong sumubok ng mga bagay-bagay, continuous learning. Makakatulong ito sa inyo not because matanda ka na or pamilyado ka na or graduate ka na or boss ka na. Doesn't mean natitigil ka na sa pag-grab ng mga ideas at knowledge mo. Hindi dapat ganon mga Frenny. Habang nabubuhay tayo, dapat continuous pa din tayong manaliksik ng mga bagay-bagay para mas mapadali ang pamumuhay. Even the word diskarte, papasok yan. Dapat willing kang mag-accept ng ideas ng iba. Willing kang matuto, hindi lang sa pagbabasa ng libro, kundi sa kapaligiran mo. Yan ang ginagawa ng mga taong successful at gustong maging successful sa buhay. Number 7, masaya para sa iba.
Alam niyo ba ang mga taong successful at may malinis na kalooban, mas masaya pa yan kaysa sa mismong tao na nakakuha ng kanilang mga pangarap sa buhay. Sila yung tipo ng tao na masaya kasi nakamit mo na ang mga pangarap mo. Even sa trabaho kapag na-promote ka, sila yung ipagyayabang ka talaga. Hindi kasi sila competitive when it comes to success. Mahirap kasi mga friendly kung nakikipag-compete tayo sa ibang tao sa success nila. Mas maganda pa din yung mas mag-focus ka sa mga goal mo para maging successful ka din. Number 8, hindi self-centered. Ang taong successful, lalo na yung galing sa hirap, hindi yan makasarili. Hindi yan madamot. Even ang mga ipinanganak na mayaman tapos naging successful in the long run, hindi sila madamot. They see to it na ibabalik nila o na ibabahagi nila ang anumang blessings na meron sa. Like nag-hire sila ng mga staff na deserve magkatrabaho. Nagpapa-scholar sila or even mga donasyon. Ikaw na lang talaga yung magsasabing, ang bait naman niya kahit mayaman siya. Ganun. Number 9, gratitude. Pansin nyo ba ang mga successful na tao mahilig mag-thank you at sila ang marunong mag-appreciate sa mga ginagawa mo sa kanila or mga nagawa mo sa kanila, even sa mga maliit na bagay o konting halaga. It's because alam nila ang hirap, alam nila ang halaga ng pera. Now naman, when it comes to money, ang tunay po na successful pag nagkapera at kaya niya nang bumili or gumastos. Uunahin gagastusan niyan hindi sarili niya kundi ang pamilya niya. Trust me. Bonus na lang nila sa sarili nila kapag may binili sila na para sa sarili nila mismo. Now naman, gumawi na tayo sa mga unsuccessful na tao at kanilang pag-uugali. Number 1, katamaran. Hindi lang ito sa pagiging tamad, okay? Ang mga unsuccessful na tao, sila yung tipong ayaw mapagod, ayaw kumilos, ayaw sa responsibilidad sa trabaho. Yung tipong mas pipiliin niya at mas gusto niya yung madaling trabaho kesa magsimula sa mababa pataas. Tinatamaran nila ang sarili nilang trabaho. Applicable din ito sa mga taong lumalapit na ang mga opportunity pero nilalayuan nila. Yung tipong ang daming rason. Busy ako dami kong gagawin, even wala naman. Nasayang ang oras sa mga nonsense na bagay kaysa kumalap ng mga ideas para umunlad sa buhay. Number 2, ikaw kasi. Yes, ang mga taong unsuccessful, sila yung tipong mahilig manisi ng iba kahit na kasalanan din naman nila. Wala kang ibang maririnig sa kanila kundi, ikaw kasi, siya kasi. Never sila umaksep ng pagkakamali nila para sa kanila, perpekto lang sila. Number 3, mata pobre. Alam nyo ba na kung sino pa ang unsuccessful, siya pa yung mata pobre, mapagmataas. Yung tipong isang level lang ang inangat sa buhay, akala mo successful na. Mapagmataas at ayaw makinig o makibagay sa ibang tao. Number 4, haters. Ang mga taong unsuccessful, sila yung palihim na ayaw maging successful ang ibang tao. Sila yung kadalasang nagsasalita sa iyo na, uy, sana hindi siya maging successful sa buhay. O di naman kaya ayaw nila na matupad mo ang mga pangarap mo. Mas masaya sila na mag-failed ka kaysa umangat ka sa buhay mo. Number 5, undecided. Ang mga taong unsuccessful, sila yung tipo ng tao hindi alam kung anong gusto. Hindi nila alam kung anong purpose nila sa buhay. Hindi nila alam kung ano ba talaga ang gusto nila sa buhay nila. Kung ano ba talaga ang mga pangarap nila. Urong-sulong ika nga. Mahilig sila sa salitang go with the flow. Yung tipong bahala na. Number 6, alam lahat. Alam nyo ba mga friendly, kung sino pa yung unsuccessful na tao, siya pa yung walang preno ang bibig. Sila yung tipong kausap mo na alam lahat. Kahit siguro ang usapan nyo lang simpleng kwentuhan, makakarinig ka dyan ng kung ano-anong kaalaman na nalalaman niya. Remember, maingay ang lata kapag walang laman. Gets mga friendly? Number 7, gastador. Ang mga taong unsuccessful, magkapera lang yan, one day millionaire na yan, wala nang bukas. Imbis na paikutin muna ang pera, ang puhunan, nauuna pa yan sa 4:00 para maglibang. Not a good idea para maging kaibigan o kasama ang mga ganitong klaseng tao, mga friendly.
Ang mga nabanggit ko ay realidad sa buhay na kung hindi bibigyan ng pansin, hindi mo malalamang mali ka na. Lahat tayo gusto maging successful, kaya kung tatlo man sa mga nabanggit ko ang meron ka sa pagiging successful, happy ako sa'yo. Pero kapag nakatatlo ka naman sa pagiging unsuccessful, Frenny, sign na ito na magbago ka na at magkaroon ka na ng plano sa buhay mo. Masarap mamuhay, lalo pat successful ka at nagagawa mo o nabibili mo ang gusto mo, ang nais mo.